ngayong gabi sa Giorno. Sa paglagda ni Pinoy ng Executive Order 79, itinakda niya ang kinabukasan ng industriya ng pagmimina sa bansa. Ang tanong, mapapalago nga ba ng batas na ito ang industriyang nag-aambag ng halos 100 bilyong piso sa kaban ng bayan taon-taon? Dati, nung wala pang mining EO, hindi klaro kung yung mga ecotourism sites ay sarado sa pagmimina. So nagkakaroon ka ng conflict sa land use. Ang negative na effect nito sa pagmimina, sa parte ng industriya, kung meron man, ay ito yung katotohanan na mababawasan yung mga areas na pwede sa mining. Sasakyang madaling makalusot sa traffic, walang usok na binubuga, at natitiklop pa. Parami na raw ng parami ang mga gumagamit at nagbibit-bit ng mga folding bikes. I would say that with every pedal stroke that we make the world a little better. We are promoting the idea of having clean air. I would like to see everyone at least try to bike and see for yourself what the city is on a bike. At naranasan mo na bang maglublob sa tubig ng bulkan at mag-night spotting sa sinag ng libo-libong alitaptap? Isang kakaiba at murang bakasyon ang pagbisita sa geyser at firefly colony sa Bicol. Maganda. Kamangha-mangha. Sulit naman. Oo naman. Kung pwede ko lang sabihan ng mga estudyante ko, mag-field trip tayo dito. Bakit hindi? Himayin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Mahigit 42 bilyong pisong halaga ng ginto ang namina mula sa ating mga kabundukan mula noong 2008. At mula pa lamang ito sa small-scale mining. Kaya naman kinailangan na talaga ng isang batas upang tiyaking hindi mababaliwala ang ating likas na yaman. Ito na nga ba ang EO79? Ang malamig na ihip ng hangin at ang luntiang bulubundukin ng Cordillera ay larawan ng isang mayabong na pamumuhay. Sa isang liblib na pook sa Tuba, Benguet, isang komunidad ang nabuo ng Philex Mining Corporation. Alam niyo po, sa Philex po, marami na pong nagawang tulong ang Philex sa mga lugar kung saan sila nagmimina. Sa Padcal lang po, meron kaming tulong when it comes to health. Nagtayo na po kami ng mga ilang hospital dyan. Meron din tayong educational programs. Meron kami mga eskwelahan na sinusuportahan. Nagtayo na kami ng mga eskwelahan doon. Ang Philex Mines ay pag-aari ni Manny Pangilinan, na siya rin chairman ng TV5. 14,000 residente ang nagsasalo rito sa mga pasilidad na pinatayo ng kumpanya. Ilan lamang sila sa mahigit 150,000 Pinoy na umaasa sa pagmimina. Kasi alam naman natin, isa sa mga malaking problema dito sa ating bansa ay ang pagkukulang sa ating mga classrooms. At ito po ay isa po kami sa mga kumpanya na tumutulong sa Adapt a Classroom program ng gobyerno. Naniniwala si Attorney Toledo na ang pagbibigay benepisyo sa komunidad kung saan sila nagmimina ay bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Nisigurado rin po namin na pagdating na sapat na panahon na pag nagsira na po ang mina, kasi alam naman po natin na ang mina ay may mine life. And when this closes, we want to make sure po na ang mga tao na maiiwan dun sa lugar ay magkakaroon pa rin po ng hanap buhay. So, merong edukasyon, merong livelihood program, meron tayong health, at meron din tayong tinatawag nating environmental stewardship. Malaking halaga ang inilalaan ng mga kumpanya ng large-scale mining para maisaayos ang mga ganitong komunidad. Nitong nakaraang linggo, pinirmahan ng Pangulo ang Executive Order 79, isang probisyon sa batas sa pagmimina na magbabago sa kinabukasan ng mining industry sa bansa. What are the new things there? In addition to what's contained in Section 19 of Republic Act 7942,
dinagdag niyan yung made explicit yung protected areas under the NIPAS Act. Itinalaga ng probisyon ng mga lugar na pwede at di pwedeng pagminahan para maprotektahan ang ating kalikasan, maisaayos ang pamamaraan ng pagmimina at maiangat pa ang kita ng gobyerno mula sa buwis sa pagmimina. Naging daan din ang bagong batas para liwanagin ang mga nag-uumpugang ordinansa sa pagmimina ng iba't ibang mga probinsya. Nakasaad dito na ang mga ito ay dapat alinsunod sa Executive Order 79. Dati, nung wala pang mining EO, hindi klaro kung yung mga ecotourism sites ay sarado sa pagmimina. So nagkakaroon ka ng conflict sa land use. Ang negative na effect nito sa pagmimina sa parte ng industriya, kung meron man, ay ito yung katotohanan na mababawasan yung mga areas na pwede sa mining. Sa paglagda ni Pinoy sa Executive Order 79, muling nabuhay ang isang tulog na industriya. Halos 3,000 aplikasyon sa pagmimina kasi ang nabindin mula nang ipatupad ang moratorium para sa isang malawakang tigil mina. Itong mining policy, ito yung pinakahihintay-hintay ng mining industry. Noon kasing January 18 ng 2011, nagkaroon tayo ng moratorium. Hindi na tayo nag-a-approve ng mga bagong mining permit. Sinuspindi natin lahat, halos standstill tayo hanggat hindi nagkakaroon ng klarong mining policy na i-address na yung mga problema ng mining. Pero nilinaw ng DENR, hindi pa nila agad na iaangat ang moratorium hanggat hindi pa na ipapasa ang panukalang magtatakda sa revenue sharing ng gobyerno at ng mga kumpanya ng mga minahan. Ang instruction po ni Pangulo, aralin yung international practice, the best practices. If you will follow practices from abroad, it would range from around 5% to around 7% royalty. Ang mga karagdagang buwis ay itatakda ng Mineral Industry Coordinating Council na bubuuin pa lang mula sa iba't ibang grupo ng mining sector. Pero inaasahan na ng pribadong sektor na lalaki pa ang babayaran nilang buwis na makakaapekto sa mga gastusin ng kumpanya. Yung MICC, yung bagong kinatawan, was formed by this executive order, ay magsasuggest po ng mga batas. Now, isa dyan ay ang gusto nila ay magkaroon ng mineral reservations. Pag mineral reservations po, ang babayaran na fee ay there's an additional 5% royalty fee on gross. Pag pinasa to, ibig sabihin, meron ng 2% excise tax at meron ng 5%. So magkakaroon ng mga 7% yan. So sa ibang, kailangan pag-aralan po mabuti kung ano ang impact niyan sa mga financials ng various mining companies. And that raises the issue. We can continue to do this. So mining hearings don't necessarily have to be a problem. Mahigit 2 dekada na ang debate tungkol sa pagmimina na isinisisi sa ating mga batas tungkol sa pagmimina. Marami raw kasi sa mga nakasaad dito, hindi klaro at walang ngipin. The whole underlying principle of this whole convention is corporate responsibility. Tinuldukan na rin ng palasyo ang mga katanungan sa mga batas na saklaw ang pagmimina sa pagpapalabas nito ng Executive Order 79. Sinasabing isa ito sa mga pinakamalaking desisyong ginawa ng Administrasyong Aquino. I'm sure I'm almost sure that the President will probably cover this as an accomplishment in the right direction. They should give credit to the President and the administration. It took a lot of work. And let's give naman credit where credit is due. %30 ng lupain sa Pilipinas ang mayaman sa mineral deposits tulad ng nickel, copper at gold. Umabot sa halos 88 bilyong piso ang halaga ng namina noong 2011. Sa pagbaba ng bagong executive order ng palasyo, hihikayatin pa raw nitong lumakas ang pagmimina sa bansa.
Ang parang negative niyan is that dumadami ang mga requirements bago ka makapagbigay ng mining permit, mining contract, marami kang dadaanan. So magiging mas tedious yung processing. Nakasaad sa bagong probisyon na sa bawat bubuksang minahan, isasaalang-alang ang environmental impact nito na siyang paglalaanan ng pondo ng bawat kumpanya. Yung mga benepisyo na sinasabi ng mining companies, binibigyan nila sa mga immediate communities ng mining area. Those benefits on health, education, di ba yung mga yon? Those are really services that the government should be giving. Ang siste, aabot pa ng ilang buwan bago magkaroon ng konkretong regulasyon na naaayon sa Executive Order 79. Natural siguro na ang big mining companies would want more, ang local government units would want more, the small scale miners would want more. Pero ito masasabi ko, kami po sa mining industry, while we welcome of course the predictability and clarity brought about by this executive order, siyempre meron din kami sana mga gusto pang mangyari. Ang pagtataas buwis sa pagmimina ay hindi raw mararamdaman ng mga small-scale miners dahil hindi naman sila saklaw nito. Wala kasing binabayarang tax ang tinatayang 100,000 small-scale miners sa bansa, kahit pa pumalo ang benta nito ng ginto sa 42.9 billion pesos noong 2010. Ganito ang ginagawa nyo lagi? Ang problema naman sa small-scale mining ay naresolba ng probisyon sa pamamagitan ng pagtatalaga ng minahang bayan. Sa ngayon kasi, ang karakteristik ng small-scale mining, sabi ng karamihan, illegal daw. Gumagamit ng mercury na hazardous, gumagamit ng explosives na bawal, kung saan-saan daw ang pagbubutas, kahit na sa mga landslide-prone areas, nagbubutas, so nangyayari aksidente. Sa mining EO, rationalization, ilalagay ka sa mga minahang bayan, hindi kung saan-saan. Malaking tulong ang Executive Order 79 para maitakda na ang mga pagkukulang sa batas pagmimina. Kahit marami pa ang kailangang gawin para makumpleto ang implementasyon nito, huwag sanang mauwi sa ningas kugon ang probisyon ng palasyo. Di na raw biro ang nakasusulasok na air pollution dito sa Metro Manila at 80% nito galing sa usok ng sasakyan. Kaya naman to the rescue, ang mga siklistang gamit ay ditiklo na bisikleta. Nag-uumpisa ang bawat umaga para sa graphic artist na si Elbert sa ganitong eksena. Imbis na polo at kurbata, biking gloves at helmet ang kanyang uniforme sa pagpunta sa opisina. Pero ang kanyang pangunahing sandata, ang kanyang detiklop na bisikleta. For this bike kasi, you just have to snap like that. And then, just place that there and wait for it to click. And then, you're good. Sa tindi ng get-up ni Elbert, wari mo'y sasabak siya sa giyera. Si Elbert sawa ng makipagsiksikan, kaya noong 2009, kahit nagkakahalaga pa noon ang folding bike ng 14,000 pesos, binili na niya ito. Bukod sa nabawasan ng 1 oras ang kanyang biyahe, 100 piso rin kada araw ang kanyang natitipid sa pasahe. Sulit na sa akin yung the money I spent para sa bisikleta. Kasabay kasi ng pagbili ni Elbert ng kanyang folding bike noong 2009, inilunsad din ng LRT ang BO2 project o ang Bike On, Bike Off project na nagpapahintulot sa mga folding bikes na makapasok sa LRT. Hindi ka na nga nag-create ng traffic by bringing your own car
nakaiwas ka pa sa traffic. In between, meron kang pwedeng sakyan. Itong LRT, pwede kang sumakay, dala-dala mo yung bike mo. Pero yung bike na gamit nila, dapat ito yung folding, ito yung natutupi. Ngunit kahit na matipid sa espasyo ang dalang folding bike, alam ni Elbert na hindi pa rin siya dapat makipagsabayan sa mga pangkaraniwang pasahero ng tren. Pag masikip kasi, bilang galang lang din sa ibang pasahero. Hinihintay kong hindi ako sumasakay kapag ganun kasikip, especially pag rush hour. So, ang ginagawa ko, naghihintay ako ng susunod na trains. Dito sa LRT, sa pinakadulong bahagi ng tren lamang maaaring sumakay ang mga may bitbit na folding bike. Ito raw kasi ang kalimitang pinakamaluwag na bahagi ng tren. Sa kanyang pagsakay sa tren, agaw pansin agad ang bisikleta ni Elbert. Bagay na natutunan ng tanggapin ni Elbert, lalo pat intensyon niyang mahikayat din ng iba na magsimulang gumamit ng folding bikes. To leave less carbon footprint, it's a movement din what I'm doing. Sabi nga, it's a bike revolution. If I could take one less car off the street, then that would be my contribution para sa environment. Pero hindi lang pala nag-iisa si Elbert sa pagtiklop at pagpepedal ng bisikleta para sa kalikasan. Kabilang siya sa grupong Tiklop Society of the Philippines na itinatag noong 2009 para palaganapin ang paggamit ng folding bike sa bansa. Lalo pat, hindi naman daw kailangang gumastos ng malaki para magkaroon nito. The cheapest would be around 2,500 pesos. And these are the second-hand surplus bikes that you can get at Japanese surplus bikes. A good folding bike, kung brand new, would start at around 10,000 pesos. Meron ka ng maganda nun. Sa araw na ito, iniinspeksyon ng kanilang samahan ang mga bicycle lane sa Marcos Highway sa Marikina. Marami kasi sa mga nakalaang espasyo para sa mga bisikleta, nagsisilbi ng parking space ng ilang mga sasakyan. This is supposed to be the bike lane, but kung tignan mo, hindi hirap na dumaan ang bike dito. So, nangyayari, mapipilitan ng biker lumabas sa kalye, which is dangerous kasi pag bigla kang lalabas, may dumadaan ng sasakyan, baka kung ano mangyari. Sa kabila ng hamong ito, patuloy pa rin sina Elbert at ang grupong Tiklop sa pagpadyak ng kanilang mga bisikleta. Kasabay ng pag-asa na balang araw magbubunga ng mas malinis na hangin para sa Maynila ang kanilang bawat pagpedal. What we have right now, tataas yung preso, and pamasahe, and gas. It's practical, and I think the future is the future is bimodal. Tamang-tama yung timing na ngayon na magsimula. I would say that with every pedal stroke that we make the world a little better. We are promoting the idea of having clean air. I would like to see everyone at least try to bike and see for yourself what the city is on a bike. Maganda. Kamangha-mangha. Kung pwede ko lang sabihan ng mga estudyante ko, mag-field trip tayo dito. Bakit hindi? Kailan kayo huling nakakita ng alitap-tap? Para sa ating mga taga Metro Manila, napakadalang na ng mga alitap-tap ngayon. Pero sa isang bakawan sa Donsol, Sorsogon, libo-libong mga alitap-tap ang nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi. Umuusok, kumukulo, sumasabog. Habang sa gabi, may kumukuti-kutitap. Ito ang mga atraksyon sa Bicol na ngayon palang natutuklasan ng mga turista. Sa Manito, Albay, matatagpuan ang Nag-Aso Boiling Lake.
Hango ang pangalan nito sa pag-aso o pag-usok ng kumukulong tubig nito. Sa pagbisita ng Giorno, sinamahan kami ni Arlene Dayaw, isang geologist mula sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Natural na phenomenon to sa mga volcanic areas, no? Yung tubig mo na galing sa yung surface water mo na nag-infiltrate through the cracks and fissures dun sa mga bato sa ilalim, it's heated, no? And nag-form siya ng steam. Yung steam na yun, yun yung tumutulong para mag-rise up ulit yung heated water mo palabas. Tila maaanghang naman ang simoy ng hangin sa Inang Maharang Mud Pool dito pa rin sa Manito. Umuusok kasi ang buong kapaligiran nito. Kaya naman tinawag itong maharang na salitang Bicolano para sa maanghang. Sa sobrang init ng putik dito, 7 minuto lang ay makapaglalaga ka na ng itlog. Naluto. Masarap. Ito paluto. Kaya lang iba nadurog, oh. Sobrang init. Pagbaba ng bundok mula sa Inang Maharang, naroon naman ang Parong Beach Hot Spring. Dito, kapag low tide, ay makikita ang isang geyser. Ang geyser ay isang butas kung saan sumisingaw ang tubig na pinainit ng magma sa ilalim ng lupa. Tuwing umaabot sa sukdulan ng pressure sa loob nito, sumasabog palabas ang laman nitong tubig at putik. Kamakailan ay natsyempohan ng ilang bakasyonista ang isang pagsabog ng geyser na ito. Oh my God! Modelo ng tagumpay ng ecotourism sa Kabikulan ang bayan ng Donsol, Sorsogon. Bagamat sikat na ang Donsol dahil sa kanilang mga butanding o whale shark, may kakaibang nightlife na ring dinarayo rito ngayon. Gabi-gabi, nagmimistulang mga Christmas tree ang mga bakawan sa Donsol at Ogod River dahil sa libo-libong alitaptap na naglipa na rito. May malaking populasyon ng alitaptap ang Donsol dahil mayaman ito sa bakawan o mangroves na siyang paboritong tirahan ng mga alitaptap. Ito ang Putinus spiralis, sa English fireflies, sa Tagalog alitaptap. Isa si Antolin Cuelana sa mga trained tour guides na nagbibigay ng firefly watching tour sa Ogod River. Ngayon, wala silang pinipiling mangroves. Lahat ng mangroves na nandito sa river, gusto nila yung tirahan. Kaya lang sa ngayon, ito yung number 1 tree na gusto nilang tirahan kasi maraming pagkain. Regulado ng munisipyo ng Donsol ang Firefly Watching Tours. 1,250 pesos ang bayad kada bangka at hanggang 5 turista lang ang pwedeng sumakay sa isang bangka. Ayon naman kay Venancio Samarita, isang ontologist at senior researcher ng National Museum, maaari raw mameligro ang mga alitaptap kung dumami ng husto ang mga turistang bumibisita sa Donsol. Ang isang dahilan kaya maraming fireflies pa doon, okay pa yung habitat. It's not yet highly polluted. Pwedeng magkaroon ng threats yan. Dahil kung magiging sila ecotourism, ang influx ng mga tao dadami din. So yung pollution hindi rin maiiwasan. Ayon sa mga siyentipiko, posible naman daw na mapanatili ang kalikasan habang pinakikinabangan din ng tao. Ang susi raw nito ay balanseng pamumuhay. Dapat may balance between development and preservation. Para pag na-reach mo yon, hindi detrimental dun sa resource mo. Bagong batas, bagong pamamaraan, bagong pasyalan. Maliit man o malaki, mga tanda ito ng isang bukas na kaisipan tungo sa isang bagong kamalayan.
Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.